nakareserba ang pagpapatawad ay sa Santo Papa. Kapag ito, kagaya ng sa mortal sin, kapag ito ginawa ng alam na may karapatang mabigat na kaparusahan. I-discuss ko po ito ng mabilis. Pero baka naman isipin nyo, pagkakataon ko na ito para makapag-umpisa na ako kay po. Gagawin ko isa dito. Wag! Kasi hindi naman okay ng sistema. Halimbawa, nakakomit kayo ng isa sa kasalanan ito. Sa pare pa rin kayo lalapit. Ganito ang proper procedure. Pag may lumapit sa akin na magbabaybay sa isa sa mga inahanay ko, hindi ko kayang patawarin. Hindi ko kayang absueldoin. Bakit? Reserved sin eh. Si Pope lang yan. Dahil sobrang bigat, si Pope lang ang makakapagpatawad dyan. So, ano gagawin ko? Kapatid, mahal ka ng Diyos. Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Pero may mga kasalanan nakareserba sa Santo Papa. Hindi kita kayang patawarin ngayon, pero huwag kang mag-alala. Gagawa natin ang paraan. Ganyan dapat ang pare. So, hindi muna siya i-absolve. Siguro ay papayuhan ng mga pagsasakripisyo, pagdadasal. Dahil ang gagawin ng pare, susulat siya sa penitensyaria ng Vatican na itong ahensya na ito ng Vatican ang nagdi-dispense sa mga kaso na ang utos ay galing sa Santo Papa. Hindi ko pwedeng ilagay ang pangalan mo kasi napakabigat na kasalanan mo. Kagaya ng ini-example ko, ang isusulat ko lamang ay yung ginawa. Isasabit yung kasalanan na yun, bibigyan ng dispensa ng Santo Papa kapag natanggap ko ang sagot ng penitensyaria apostolika, kukontakin ko ang penitente at saka ko pa lamang maaabsuelto ang kasalanan yun. Kaya wag na kayo mag-ilusyon. Hindi kayo makapag-umpisa sa Papa. Hindi ka may padre o kaya ay may padre eleksyon. Huwag niyo na nga rin makamit ito kasi napakabibigat po nito. Ano ang number 1? Apostasy. Apostasy is the total renunciation of faith. Pagka tinaligdan ko ang kabuuang utos ng simbahan, that is apostasy. Hinubad na ang pagkakatoliko. Apostasy yan. Gusto mong bumalik? Aba, hindi ko kayang patawarin yan. Pwede naman, mag-iintay-intay ka, susulat pa ako eh. Depende sa reply. Magkatawa tayo, pero yun ang tunay. Kaya huwag kayong ma-offend minsan, ay babalik kayo sa pare. Pag hindi, aba, ay hindi kayo papatawad. Second, heresy. This is an obstinate denial of one or more element of faith. Hindi mo naman hinubad ang lahat, hindi mo naman itinakwil na ang lahat ng turo ng simbahan. Pero may isa. Example, dogma, Immaculate Conception. Matigas ang ulo, pinaliwanagan ng pare ng simbahan na si Maria ay pinaglihing walang kasalanan, ay ayaw maniwala. That is heresy. Ang unang-unang heretic, si Arius, 1st century, pinagtatalunan noon ang pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus. Ang turo ng simbahan, si Jesus ay Diyos na totoo at tao totoo. Sabi ni Arius, no. Si Jesus, naging tao lang yan. Nung bininyagan, nagsalita ang Ama, ito ang kinalulugdad kong anak, saka pa lang siya naging Diyos. Pinasabi ni Arius. Di pinaliwanagan ng simbahan, abay, ayaw matigas talaga ang ulo. No. Si Kristo tao na naging Diyos. Nung bininyagan, heretic si Arius. Ang tawag sa heresy na yan ay Arianism. Ipinangalan doon kay Arius. At kung hindi ako nagkakamali, si Arius ay isang pari. Kaya, ingat na ingat ako. Para mamaya, heretic na rin ako. Wala pa naman natawag
heresy sinasabi. Sa tingin ko, lahat ng aking mga pinagsasabi nakabatay sa ito na hysteria ng simbahan. Ikatatlo, schism. Schism is the non-submission to the authority of the Pope. Okay, may isang community na buo ay ayaw namang sundi, walang pagmamahal, ayaw sumunod sa mga patakaran ng obispo na kinatauhan ng Santo Papa sa diocese. Ang tawag sa grupo na yan ay schismatic. Kasi hindi magpailalim sa Santo Papa. Mabigat din pong kasalanan because it causes division and is a sin against communion. Okay? Yan, reserve.